Good morning, good afternoon, good evening sa atin pong mga viewers, followers, and subscribers sa ating munting channel Line Eyes Official. Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Quick video lang po tayo guys ha. Gusto ko lang magbigay ng aking reaction dito sa interview ni bagong ombudsman Remulla. Ito po ay kikredit natin sa 1PH. So meron po siyang interview dito at ako po ay napapabilib naman dito kay bagong ombudsman, no? So ang sabi dito, binuksan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa publiko ang SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal ng gobyerno. Kasabay nito, rerepasuhin din ng Ombudsman ang mga unarraigned cases sa Pharmally Scandal at mga reklamo kaugnay sa flood control projects. Kaugnay niyan, nakapanayam ni Cheryl, yata yung pangalan nito. Okay, pakinggan natin yung mayroon lang isang part doon na nagustuhan ko yung sinabi ni Ombudsman. 1,400 pala ang tao ng Ombudsman. Madami po yan. Pero sapat po ba ito kung ganito po karaming mga posibleng anomalya ang kailangang imbestigahan? At may plano ho ba kayong internal cleansing or reorganization sa loob ng tanggapan, Ombudsman Boying? It's more of reorientation and improving the systems and reinventing some systems kasi some of them don't work anymore. Kaya nga kahapon may nagulat sa akin, yung may kinukuha akong dokumento, ang sagot niya sa akin ay mamayang hapon po, dadalhin ko sa inyo. Sabi ko, hindi, dapat tanghali dalhin mo sa akin. That was 1.5 hours before I needed the document. Dinala naman eh. Pero sanay sila talagang hindi talaga urgent ang gawain. Ako kasi I've always acted with a sense of urgency. As I always said in the DOJ, and I'm saying it now in the Office of the Ombudsman, the deadline is always yesterday. Isa pa, sa mga plano nyo po ay ibalik yung pagtatalaga ng resident ombudsman sa bawat ahensya ng pamahalaan. Narinig nyo, di ba? Bakit nyo po gustong ibalik yung... So, ang gusto kong i-emphasize dito, no? Itong sinabi niya na the deadline is always yesterday. Narinig nyo naman siguro, no? Pero, ito po ay isang idiomatic expression, hindi po yung literal na meaning. Okay? So, ang gusto pong palabasin ni Ombudsman dito, kailangang mabilis ang trabaho, lahat ng mga ginagawa nila dapat on time or dapat before the time or before the deadline nakasubmit na sila ng kung anuman na mga dokumento ang kanilang kakailanganin. So ito po ay nagsasabi na ang deadline o takdang petsa ay laging maaga sa inaasahan. Ibig sabihin nito, ang mga gawain o proyekto ay dapat natapos na kahit bago pa ang itinakdang petsa. Kasi daw po, yung nakarang ombudsman at saka yung kanyang mga nagtatrabaho sa kanila, parang ang pangunawa ko yung easy lang ba yung kanilang trabaho. Wala silang walang balak na madaliin yung trabaho para matapos agad, di ba? Siguro nga yung sinabi ni Lods Ibalita ba na pakaangkaang sila, ganon. Kaya dapat wag pakaangkaang. No? Dapat time is gold talaga. Dapat wala tayong sinasayang na oras, no? Kung oras ng trabaho,
magtrabaho. Wag yung kung ano-ano yung pinaggagawa. Dapat pag sinabing tapusin yan ng ganitong oras, araw, petsa, dapat tapos na. Hindi yung hihirit ka pa, ay ano po, ombudsman, bukas na lang po. Ay hindi pwede yun kay Kwan. Di ba binanggit na niya kanina na hindi pwede yung mga hirit-hirit na ganyan. Pag on time talaga. Hindi pwedeng lumagpas. No? Okay, so yun lamang po ang gusto kong i-emphasize. Ibig sabihin, itong si bago nating Ombudsman Remulla, dapat time is gold talaga, no? Hindi po pwedeng pakaangka-anga na sabi ni Lutzi Balitabay. Dapat kung trabaho. Hindi pwedeng magsisilpon, magko-computer. Hindi pwede ang gano'n. No? Para maraming matatapos, di ba? Tingnan nyo naman yung nakarang ombudsman. Sigurado ni Ombudsman Boying na maraming tinulugan ng mga kaso. Kaya hanggang ngayon, parang wala pa rin tayong mga updates tungkol sa mga kasong i-file dati kay Samuel Martires. Okay, so yun lamang po ang aking reaksyon sa sinabi po ni new Ombudsman Boying Remulla. I for one, sinusuportahan ko po ang ating bagong ombudsman. Sana ganon din kayo, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay ang bagong Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. I love you all. Bye-bye.